Hello guys! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog, grabe, isang bagong loan app pa rin. Itong i-share ko sa inyo at ayon kasi sa loan app na ito ay pwedeng makahiram hanggang 60,000 pesos, 3 months hanggang 12 months or 91 days hanggang 365 days yung loan terms na naman. Okay, so pupusisiin ulit natin itong loan app na ito na bagong labas na loan app pero bago ang lahat. Syempre may pag-good news na naman ang kabeshi nyo. Ako ay namimili ng tatlo every Saturday na mabibigyan natin ng cash at every 25th of the month. Nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. At para nga makasali dito, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng winner sa ating pa-cash and cellphone giveaways. At syempre, maging updated ka sa kung ano yung mga bagong i-upload natin dito nga sa aking channel. And here nga mga beshies, Peso Ace yung pag-uusapan natin at same with other loan app mga beshies na kailangan lang natin itong i-download. And kailangan lang natin ilagay yung ating mobile number na naman at may matatanggap tayo ulit na one-time password na ilalagay nga lang ulit natin dito para ma-proceed nga or maituloy yung pag-a-apply natin. So, ito yung sinasabi ko na hanggang 60,000 pesos yung pwedeng mautang. 3 months hanggang 12 months yung loan terms or 91 to 365 days. Tatlo lang yung pagdadaanan natin. ID verification, enter information, at get limit. Click nga lang natin itong may nakalagay na Go Borrow. At ito yung mga ID na tinatanggap. May driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID, UMID, teen voters, national pag-ibig. UMID na naman mga beses itong pipiliin ko kasi yun nga talaga yung available na meron sa akin. Click nga lang natin yung upload ID card and upload the front side of your ID card. Pero hindi ko kayo na-encourage na umutang dito mga beses ko ha. Hayaan nyo muna na ako yung sumubok na mag-try nga sa loan app na ito para ma-check kung okay ba utangan or hindi. Bago nyo subukan dahil nga bagong-bago itong loan app na ito, hindi natin alam kung paano yung interest processing fees at yung terms na naman. So, pipicturean nga lang ulit natin yung ating valid government ID. So, yung UMID ID nga yung ginamit ko dito at meron itong facial verification. So, personal information na naman, kailangan nyo lang sagutan itong education, yung marital status, yung number of credit cards, yung email address. Graduate, yung ilalagay ko dito mga beses sa education, marital status, merit nga number of credit card 0. Lalagay nga lang natin ulit yung ating email address at gmail.com, yung gender, male or female, at yung residential address. For example, ilalagay ko dito iCard. So, Abrabangit pa rin yung lagay ko dito na automatic naman siya. So, sabi ko nga itong mga nakikita nyo na infos or nilalagay ko dito ay hindi talaga ito yung personal information ko. So, pinapakita ko lang sa inyo yung sample. Pero after naman, binabalikan ko din. At nilalagay ko nga yung tamang information ko kasi nga hindi talaga ma-approve ng ating loan application pag mali-mali yung ilalagay natin na infos. Okay? So, work information naman tayo mga beshes. For example, Sunstore. At yung company address, for example, sa car pa rin, Abrabangid. And company phone number, hindi rin nawawala itong mga beshes. At yung profession at working experience. So, isa-select nga lang natin mga beshes. Meron namang mga option dito na pagpipilian natin. Yung monthly salary, for example, nilagay ko 16,000 to 24,000 pesos. At yung exact address natin or address details at yung payday, kung daily ba yan, weekly, or twice a month. So, contact information, syempre, hindi rin nawawala itong mga beshes yung personal references. So, dito naman tatlo lang din yung hinahanap, kaya napakadali lang din talaga sagutan. Pero sabi ko nga, please lang, huwag nyo munang subukan hanggat hindi napapanood yung buong video natin. Receiving account agad-agad, e-wallets or via bank na naman. So, syempre, GCash pa rin talaga yung pinipili ko kasi yun naman talaga yung mabilis nating ma-access. So, e-wallet account, lalagay nga lang natin dito and repeat e-wallet account number. So, ilalagay lang din natin yung ating account number or GCash account number at repeat e-wallet account number. So, ito mga beshes, 2,000 lang yung pwede ko daw mahiram dito.
At initial repayment ay sa September 3, 2024. So, dun sa 2,000 pesos mga beshes, kailangan kong magbayad ng 1,980 sa September 3, 2024. At September 28, 2024 ay 20 pesos daw. So, 2 terms yung nilagay nila mga beshes. Pero, kung mapapansin nyo naman dito, ang first payment natin ay halos bayad na tayo doon sa 2,000 pesos. And ayun nga mga beshes, etong Peso Ace ay halos same lang siya. Halos same lang sa large peso. Kasi ganun din yung babayarin ko sa large peso, diba? Doon sa mga previews na gawan ko ng aking vlog na may 2 terms din. So, isang loan up pa rin mga beshes na napaka short term lang. At hindi ko nga ito nire-recommend sa inyo. And pinalikan ko yung app nila dito nga sa App Store. At wala pa akong nakikita na comment doon sa mga experience nga nung mga nag-try na utangan ito. So, wala pang nakasubok nga. Sa experience ko nga, nung sinubukan ko ito ay napaka-short term lang. At itong way ng pagpapautang nila or yung feature nitong Peso Ace ay halos same lang doon sa feature ng large peso. Kaya I conclude na halos same lang yung loan app na ito at 1,200 lang din yung matatanggap siguro na loan amount, diba? Kasi yung feature nga nitong Peso Ace ay halos same lang nga dun sa large peso na nagawan ko din ng aking honest review. So, para sa akin, hindi ko na naman nire-recommend yung loan app na ito. And ang isa pa na hindi maganda dito, sana bago nila i-process, diba, yung loan application natin, ay makikita sana natin kung magkano yung babayaran mo, kung magkano yung matatanggap, at yung exact infos ba, or yung exact information bago nila i-process. Dito kasi ang pinakita lang yung first payment ko, pero hindi pinakita kung magkano yung kinaltas nila na interest, na processing fee, at magkano lang ba yung matatanggap ko. So, para sa akin, hindi siya maganda yung tipong isasubmit mo muna yung loan application mo, and then, tsaka mo lang malaman yung interest, yung processing fee, or kung magkano nga ba yung matatanggap mo doon sa 2,000 na naaprubahan, doon sa 2,000 pesos, once na naaprubahan yung loan application, diba? So, hindi siya maganda. Dapat sana, bago natin i-submit yung loan application, alam na natin agad yung interest, yung mga processing fees, para makapag-isip-isip pa tayo kung itutuloy pa ba natin na utangan or hindi. Kasi, itong application ko, hindi pinakita sa akin. Tapos, submit agad. And kung makikita nyo, under review itong application ko, your order is undergoing rapid review and the result will be promptly notified to you via SMS. Kaya lang nga, ang isa sa mga hindi ko nagustuhan nga dito ay hindi ko nakikita yung breakdown ng interest, ng processing fee, magkano yung matatanggap ko, tas yung exact amount na babayaran ko. Para sa akin, hindi siya maganda na i-consider utangan. Pero, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi na option nyo pa rin kung gusto nyo umutang dito after nyo napapanood yung video natin. So, sana, huwag na. Huwag kayong umutang nga sa ganitong klaseng loan app na hindi mo alam kung magkano nga na may mataas na interest, processing fees, at napaka-short term lang. Okay? So, yun lang mga beshies. Thank you ulit sa pagpanunood sa aking videos. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like na din yung ating video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.